Hello guys, nandito kami ngayon sa Peak Fuel or GG Summit sa may Chimlong, Batangas or Panamukan, Batangas. Kami mag-pick up dito ng loaded na kami, nag-pick up kami ng LPG, biyahe kami ng Taguig. So ayan guys, dito pala guys ay napakahirap ang daan dito. Mayroong barangay dito sa Panamukan na napakasikip ng daan. Pagka truck to truck magkasalubong ay hirap, medyo pinapina sa kabilang shoulder o sa side mirror, kaya konting kamali lang ay talagang magkakasagian. So lalo na kung may okasyon dito guys sa daan na ito ay lalo nang masikip. Maigi lang sana kung walang kasalubong na mga truck. So dito kami ay papunta na kami ng madadaanan dito ang isang dating Total. Hindi ko na alam ngayon guys kung Total pa rin ba to or ano yung planta. So ito dito na ng barangay Panamukan. Guys, may okasyon dito, maraming nakaparking ng mga motor. Kaya pag may mga kasalubong double parking kabilaan ay siguradong sikip. Ito ang area na ito guys na napakahirap dahil hindi na widening, dahil ayaw pumayag yung mga may bahay dito. Siyempre masisira nga naman yung bahay nila na pinagtatayuan, lalo kung konti lang ang space tapos i-widening pa, lalong masisira ang ano ng bahay nila, mabawasan. Yung hirap lang dito kung mayroong mga parking kahit tricycle or motor kabilaan, yung kagaya ng kotse na yan tapos matapatan pa, ay hirap talaga, hindi na makakalusot ang magkasalubong. Ni kuan ka Bicol, dahil naka-rotate ng Bicol na. At mayroon pala dito guys sa kurbada pataas, meron siyang kurbada na sa taas banda na mayroong mga ball mirror, kaya titignan mo yung ball mirror kung may kasalubong o wala, dahil or sa gabi mag ilaw-ilaw ka na para makita doon sa kasalubong na mayroong parating. Kagaya nito guys, itong area na ito dito, kurbada na pataas, tapos mayroon pang nakaparking. Kaya kung mayroong sasalubong dyan, yun ang delikado talaga guys. So kami pala malapit na sa masikip na kurbada. So pag sa kurbada pala ay hindi ito pwedeng salubungin ng truck. Kailangan mag-alarm ka na, mag-ilaw-ilaw. Dahil pagka nagkataon ay hindi talaga ano. So dito medyo straight pa ito at ahon lang ng konti, kaya pwede pa dito. Pero pagdating sa kurbada, ayan guys, may kasalubong na kami at nakakasilaw. So dito na maghirap. Ayan, kabilaan may motor, so truck, tapos may tricycle pa doon sa unahan. Ayun, hirap talaga, hirap makalusot. Kailangan tanggalin mo na yung mga motor na yon bago guys makalusot. So dito pala natagalan kami, umabot kami dito guys ng kalating oras. Kinat ko lang ang video, kaya medyo tagal nito guys na halos kalahating oras nga kami dito kasi yung mga may-ari ng motor guys ay malayo. Pinahanap pa yung mga may-ari ng mga motor na nakaparking. So marami dito nagkaroon ng mga sasakyan na sa kalsada lang ipinaparking dahil pataas kasi yung area. Siguro hindi mapasok doon ang motor nila sa taas na area, kasi yung sa kalibang area ay dagat na yan, may mga bahay na mga ilan-ilan, tapos dagat na. Kaya mahirap talaga dyan, lalo yung may mga nasasakyan na sa kalsada lang iparking, wala silang sariling parkingan. Kaya ito guys ang mahirap pag nagkataon na may kasalubong.
Marami ng ibang mga driver dito na sumuko na dito sa nito, kasi minsan maaberya ka talaga dyan sa daan. Dahil lang matatagal lang ka talaga dahil sa truck. Yung planta kasi na nagpatayo, hindi nagpagawa ng sariling kalsada para or wideningan ng kalsada para hindi na sana dito dadaan yung mga truck. Ang lalaking pabrika dyan guys, yung GG Summit. Yan yung pinagkunan namin. GG Summit, isa lang may-ari ng GG Summit at saka yung Peak Fuel. So nasundan pa ng mga tricycle at mga isang Vista van, kaya tapos may mga motor pa, kaya lalo nang nagkakasikip-sikip. At ito namang sa unahan ko ay may nakaparking din na tricycle. Hindi rin nila yan dahil nakapadlock ang yan, marubela, hindi nila maitulak. Dahil nakatuka lang ang video nito guys, ayun, medyo yung iba nakakausad-usad na at natanggal nila yung ibang motor doon, ay tinulak na lang ng mga tambay doon na bagad dyan, kaya nakalusot yung kasalubong naming truck. At kami naman bago makalusot yan, saka lang kami makalusot dahil may nakaparking sa unahan namin na tricycle, kaya pag nakasalusot sila saka lang kami makakadaan. Kaya mahirap ang kalsada na ito guys dahil napakaliit. Tapos mayroong mga sasakyan na nagparking. Okay lang kung isa lang ang nakaparking na hindi tatapatan. Pag tatapatan sila, yun ang problema. So ayan guys, nakalusot na kasi kinat ang video. Mabanti na kami. So total talaga halos kalahating oras talaga kami dyan. Kasi hinanap pa yung mga may-ari ng motor ng tanod. Kaya nakalusot na kami dyan guys. Yung pag-ahon konti dyan, mayroon namang kurbada dyan. Yung kurbada talaga dyan ang hindi pwedeng salubungin ng truck, dahil pagliko ng truck ay ang puwitan ay nasa kabilang linya na. Yan ito guys, itong area na ito dito, kurbada. Pagdating ng Luzon ulit konti diyan sa unahan konti, hindi rin pwede salubungan. Kailangan itong area na ito ay pwede pa to dito magkasalubong. Sa baba na naman ay hindi naman pwede. Kailangan magsinyas ka ng ilaw-ilaw para makita sa ball mirror kung may darating o wala. So nangyari priority pa baba, dahil pag tumaas ka kurbada ay hindi naman kayang salubungin dyan. So mag-ampang dito sa tulay. Dito sa tulay ang mag-antay pag nakita sa ball mirror na mayroong ilaw. O sa araw naman ay mayroon niyang tanod na nagsisinyas dyan. So pagdating dito guys, medyo maluwag-luwag na dito. At okay na may kasalubong. Doon lang sa Panamukan na yun na barangay, yun lang ang matindi talaga, dahil maraming nagpa-parking at mag-ipot ang daan at hindi na pinawidening. So ang biyahe namin ngayon guys ay papunta kami ng Taguig plant, at dito pala ay madadaanan dito ang GG Summit sa na ito, sa daan na ito, yung GG Summit, yung Shell Tabangaw pala, Shell Tabangaw ang madadaanan dito guys. So ayan na nga guys, kinat ko kasi rin ulit video. Ito ay Shell Tabangaw na yan, yung bakod na yan.
makikita yung nakabakod na yan ay shell ng Davao na yan. May mga tangke dyan na nakikita sa area na yan. So kinatkat ko lang yung video para hindi masyadong humaba. At kasi ang takbo namin yan guys, halos na inabot kami ng 2 oras mahigit dahil doon sa Panamukan, yung nagkasalubong kami na kalahating oras kami natambay dahil hindi makalusot yung isang truck dahil mayroong mga parking motor nga, kaya natagalan kami. So nagbiyahe kami dyan guys, ay tatagalan kami, pero kung maganda naman daan sana doong area na ito, kung mataon lang na walang kasalubong na truck, mabilis lang makalusot. Ayan nga guys, yung sa kaliwa na yan na may mga ilaw-ilaw ay yan na yung mga Shell Tabangao. Sa mga hindi pa nakapunta ng Shell or nakabiyahe, nandito yon, makikita ninyo. At makikita din dyan yung garahian ng waiting area ng mga truck, mga waiting area ng mga truck na nag-aantay ng tawag sa biyahe o pakarga. Ayan nga guys, kaliwa puro mga huwok, yan mga truck nila. So nandyan din yung pumipick up din guys, yung sa Shell, yung clean fuel, nakikita ko dyan. So nandito rin pala yung clean fuel tracking, nakikita rin dito, kaso hindi gaano maano sa video dahil medyo mabilis-bilis na takbo namin, nasa 40 to 50 na ang takbo namin, so hindi ma-zoom sa camera. So dito okay na dito kasalubungan, pero may mga kurbada din talaga na medyo dahan-dahan lang. At saka doon pala guys sa Panamukan, sa area, nagagalit yung mga tao doon pagka nagbubusina yung mga truck, kaya bawal magbusina doon. Kasi mga tao doon pagka nagbusina ka, babatuhin kanila, tatabang yung mga tao doon. At saka kwento-kwento, may mga adibaril, kaya matapang. Kaya wala talagang busina doon kahit may traffic na kailangan mong sinyasan o businahan yung kasalubong para mag-giveaway, ay wala na talaga. Kailangan ilaw lang ang paganahin mo, sinyas lang ng ilaw. At dito pala guys ay dadaan kami sa pinakabayan ng madadaanan namin dito, yung SM ng mall ng Batangas City. Kaso lang gilid lang din kami dahil hindi nga rin kuan. Yan guys, yung kaliwa na yan yung clean fuel. So nakita rin pala yung orange green na color, yun ang garahe ng clean fuel. Balak-balak ko nga guys sa applyan sa clean fuel, kaso kailangan yata doon ng backer or kakilala. So may kakilala naman din ako dyan, kaya lang wala akong contact number. Pero mas gusto ko na yung LPG kasi isang bagsakan lang kaysa mga white product. Ang maganda rin sana guys na applyan yung mga GT1 kasi isang bagsakan lang din yan. Kasi yung white product guys, 6 na bagsak o pinakamarami 6 na bagsak, tapos isa lang ang bayad, tapos hindi mo pa makakuha sa isang araw o 24 hours. Malas-malasin ka, baka 3 araw o 2 araw mo makakuha. So talo ka na sa isang biyahe mo dahil madaming lipat-lipatan ng mga gas station na bagsakan, hindi siya isang bagsak lang. Kaya mahirap din na trabaho ng white product guys, tapos solo ka, walang helper, tapos malaki yung hose, kaya mahirap din ano. Hindi kagaya dito guys sa LPG sa amin, ay madali lang
Kaso lang sa ngayon mahina ang biyahe namin, puro tukod dahil mahina na ang customer ng price gas. So pag nagtaas kasi ang price gas, magtaas ng per kilo, sigurado yung ibang dealer ay doon na sa iba magpakarga, kaya humihina din ang planta ng price gas. Pero kung sasabay sila sa Independence guys, ay dito na sila nagpapakarga. At kung sasabayan nila yung mga may mga terminal na mga kagaya ng Shine Gas, walang sariling terminal, at yung iba pang EcoSaver, Mars Flame, yung marami mga Independence na walang Sunrise, Pinoy Gas, yung mga walang Independence dito sa Luzon, mga walang umaangkat zero, pero umaangkat lang sila ng liquid, pero sila pa to ang mas mura magbenta. Kaya doon pa rin ang punta ng mga customer, naghahanap ng mura. Siyempre mas malaki ang may tutubo nila pag doon sa per kilo or makakasave na So dito guys, ito na pala yung Batangas SM, yan sa kaliwa na yan na yung Batangas SM. So gabi lang, wala na ganong tao, kaya madaling araw ng labas namin dito guys, kaya wala pang ganong mga tao dyan. Sa araw marami dito at nagta-traffic dito sa araw, kaya mas maganda ang biyahe dito guys sa aming mga truck ay sa gabi na talaga, para maluwag-luwag na ang daan. Kaya ang lang doon sa Panamukan lang, kung may makasalubong nga lang, dahil walang mga assign na tanod na nagsisinyas. Yun lang ang problema doon. Pagdating dito naman guys ay okay na, maluwag na dito ang daan. Yung pala guys, ang naunahan naming motor guys, yung nag-hazard na yan, ay tinuturuan yung babae, tinuturuan magmaniho. Kaya delikado rin dyan kapag mag-overtake ka ng basta-basta, baka sumiring din sa area. Pero okay naman siya kaya naka-hazard, pero tinuturuan niya dyan ang babae na nakauna sa kanya. Yung nilikuan na yan dyan guys, yan yung papuntang bypass ng papuntang Ibaan, papunta ng main ng may likuan din papuntang tollgate ng exit tollgate Batangas. Nung bago lang kami dyan guys, ay naligaw talaga kami, napunta kami doon sa may ginagawang kalsada papuntang GG Summit. So may ginagawa rin yung kalsada doon, kaso na-stop ball dahil hindi pumayag daw yung mga tao na bilhin yung kanilang lupa para gagawing kalsada. At mababa siguro ang over dahil siyempre mayor ang unang kikita dyan, kaya ayaw ibinta ng mga tao doon dahil mababa daw ang bili sa kanilang lupa. At yan na guys, papunta na kami doon sa may one way na sinasabi na may arko na Leon. So may arko kasi sa Leon sa unahan dyan, at dyan may likuan na bagbago ka lang dyan ay siguradong malilito ka talaga. Sa amin pala guys, mga trucking, 24 hours pala kami dito magbibiyahe. Minsan makapahinga lang kami sa deliveran, at pagkatapos naman ng unload, balik na naman ulit kami sa kargahan. So dito sa trucking ng El Flammable, halos wala talagang uwian guys. At kung mahilig ka mag-uwi kada hapon sa yung ay dito hindi pwede.
dahil pagkatapos unload sa deliveran, papatakbuhin ka naman papunta sa pick-upan or terminal ng mga LPG, pinagkukunan ng LPG. Kaya nakakauwi lang pala ako dito guys kapag malapit ang biyahe sa akin. So ang bahay ko ay nasa Binyan. Pag may biyahe akong Santa Rosa or Cavite, doon ako makakauwi, sa saglit lang ako, pero depende yun kung matutukod. Pero kung hindi matukod, hindi naman ako makakauwi. Kaya nagdala ako ng maraming damit para hindi basta-basta makapag tinatamad ako maglaba. Kaya yun, ang mga labahin ko ay stock bago ko ibalot. Kailangan nakatuyo na muna yung walang hindi basa para hindi magkaroon ng amag. Kaya yung ilalaba ko kasi guys, inisip ko kung ilalaba ko sa tukod, itulog ko na lang para pagdating ng rotation ng biyahe ay makakatatag ako sa biyahe, kumbaga hindi ako antukin sa daan. So ito guys, malapit na to sa papunta ng Inlex Tollgate, ay Inlex is Startolway, kumbaga kadugsong ng Islex Expressway. Itong pinakaduluhan dito ng expressway ng pinagsama na yung Islex, yan pinagsama ng Islex sa Startolway. So dyan ang pinakadulo na exit Batangas. Kaya papasok kami dyan guys, at may ginagawa din ng kalsada dyan sa Startolway. Dito pala guys ay 4 lanes pandan dito, yung papuntang sentro ng Batangas City. Yung sa ano namin likuran ay papunta ng Batangas City. At yan pala ang sinundan namin guys ay ano yan, GT1. So doon pala sa unahan ng pinikapan namin ay doon din yan pumipick up, GT1 na panggas sa eroplano. Sigurado ang biyahe niyan. Yan ang magandang biyahe guys sa ganyang GT1, kay iisa lang din ang bagsakan nila sa produkto. Kaya pag nagbiyahe sila dyan, iisa lang din ang bagsakan, at totally wala ka ng ibang biyahe dyan kundi yan lang talaga. Parang kagaya din sa LPG, kung saan kaya assign doon na, hindi kagaya sa gasolina at diesel, bawas-bawas lang ng kaunti ang ano, tapos lipat ka naman sa iba. So mahirap din talaga ng ganong biyahe. Kaya sa akin, nagustuhan ko na tong LPG, kahit delikado sa sunog kasi pressurized, pero ang pagdelibera naman ay maganda kasi isang bagsakan lang. Kaya lang nataon lang ngayon na mahina ang biyahe, kaya tukod kami ng tag isang araw, 2 araw. Pero yung GT1 guys ay natutukod lang yata sila sa mismong terminal, kasi tinatawag sa kanila na kung pwede na mag-deliver. Pag deliver kagad nila, matik kagad ina-unload kagad yan. Kaya nakakabalik agad sila sa terminal uli, at doon na naman sila mag standby. So maganda rin ang GT1 na yan. I-confirm mo sa white product. Sa white product naman guys, yung mga driver na mga iba, mga tulisan o mahilig mag sideline, ay talagang nakaka-sideline dyan sa white product. So sa amin pala guys, ang in-expect ng iba mayroong sideline, pero wala kami ditong ginagawang sideline. Kumbaga patas lang, trabaho lang kami, at ayaw naming pumasok sa mga ganyang sistema. Kasi alam nyo guys, pag pumasok ka sa mga ganyang sistema, unang-una matanggal ka sa trabaho, pangalawa di ka tatagal sa trabaho, lipat ka ng lipat. Mabuti sana kung ang mismong may-ari ng tracking ay yun ay na doon mo inaano or may bumibili sila, pwede yun. Pero kung wala, talagang legal lang, trabaho to trabaho lang. So at saka pangit din yun guys na samahan mo ng ganyang sistema ang isang trabaho mo.
So sa akin, ayaw kong sumali sa mga ganyang ano, gusto ko trabaho lang. Kaya ganda guys yung income na legal, hindi illegal. So ito pala guys ang entrance na kami ng Star Tollway Expressway. So na-widening pala dito ang mga daan dito, pero mabagal ang paggawa sa panahon ni Duterte kasi bago bumaba to, bago ginawa to, pero ngayon may na ang supply may na ang pagkatrabaho. At yan nga guys, nakapasok na kami. So maraming makikita dito yung mga ginagawang tulay na nadadaanan dito. So may ginawa dito, napakalalim ng tulay ng ginawa dito. So nag-widening, nag-additional sila ng tulay at itatabi nila parang nakikita ko ay gagawin yatang 4 lane kabilaan. So lagyan ng additional parehas. Kaya pag matapos na to guys, napakaluwag na to sa papuntang Batangas, mga daan na ito na expressway. Mabagal nga lang ang trabaho ngayon sa panahon ni Marcos. Mabagal ang trabaho dahil na-issue kasi na puro corrupt ang ating gobyerno, lalo na si Romualdez. So na-issue ng mga malaking kinurakot nila sa PhilHealth at saka sa mga pundo ng mga hindi dapat doon nakukunin. So mahirap talaga guys sa ano natin, na pag gobyerno ang bumanat ng nakaw ay wala talaga magagawa. Ang mahirap, pero ang mahirap na gumawa ng nakaw ay matik kulong kagad. So madami silang proseso pa. So ngayon guys, nasundan pa rin namin yung GT19 guys, at siguradong papunta yan siya ng airport at kami naman ay papuntang Taguig. So yung video daan dito ay kinat ko muna yung iba dahil masyado nang mahaba ang aking video. So ito ay parting Tanawan na to guys, papunta na ng malapit na sa Calamba ang area na ito. So kinat-cut ko lang yung ibang video dahil sa masyadong mahaba. So guys, yung pag tayo pala driver guys, nakikita nyo yung kasalubong kapag ang daan pala nito ay di may kasalubong kang nakakasilaw. Ang technique pala ganyan guys, lalo kung hindi lubim ang mga kasalubong. So tumingin ka lang sa right side ng line para hindi ka masalubong. So kumbaga hindi ka rin mawawala sa linya mo. Tingnan mo yung linya sa unahan sa kanan para hindi ka masilaw sa kasalubong. Yun ang nagiging technique ko dyan guys. Pag ako'y magmamaniho, pagka salubong ay titingin sa kanang area ng truck at titingnan yung linya para hindi ka mawala sa linya or di ka masilaw doon sa kasalubong. Ganun ang pinaka-technique guys sa pagmamaneho ng sasakyan. Kahit anumang sasakyan yan, ganun ang the best na way na hindi ka masalubong. Kasi yung iba guys, kahit pa magsinyas ka ng high beam, luhay-luhay sa light mo, sa ilaw mo, ay hindi pa rin talaga sila maglolo. So lagi rin nakahay, kaya masisilaw talaga. Okay lang kaganyan sa expressway na hindi salubungan masyado, medyo malayo or may distansya, ay talagang medyo hindi masyadong may silaw. Hindi kagaya nung sa mga MacArthur Highway or sa Balagtas Highway, mismong salubungan talaga, ayun ang nakakasilaw talaga. So nakakasilaw nga, tingnan yung kabilang highway na yun na kaya yun pa kayang magkasalubungan mo kayo sa na area, yung 1 lane to 1 lane lang. Kaya ang payo ko dyan guys, titingin kayo sa kanang bahagi na line ng
ng dadaanan ninyo. Sa kagaya nito, may street line dito sa kanan, yun ang titignan na area na yan dyan. So dito kasi guys, ano lang yan na naka ano na ito sa East na ito, naka 4 lane na kasi ito guys, itong area na ito, kaya medyo malayo-layo na. Pagsalubungan lang ang problema. So malapit na pala kami dito guys sa Taguig, at ikakat ko yung ibang video, at sa Taguig ko na i-video yung deliveran namin. So ito pala ay sa Alabang na ito guys, ng Skyway na yan. Sa taas ay yan ang panahon ni PRD na 2 taon ginawa. So finishing na lang, natapos na. At pagkatapos pala nito guys ay kami ay exit ng Bikutan, dahil nandoon ang biyahe namin sa Taguig sa Lower Bikutan. Ito ay nasa Alabang pa lang ito, area na ito. Ayun, pababa na kami ng Alabang Tulay. At yan guys, malapit na kami sa ikakat ko ulit ang video na ito. Doon na lang sa may exit ng Bikutan. At yan nga guys, nandito kami sa exit ng Bikutan. So nasundan pa ng aking driver. Dalawa pala kaming driver, so hindi pala ako ang nagmamaneho nito, yung kasama ko. Dito pa na tsimpo sa cash, pero kami kasi hindi na kami cash, RFID kami. So kaya na stop ball kami. Napabuntot yung kasama ko dito sa cash, pero pwede rin man hindi cash dyan, pwede cash. Kaya lang matatagalan dapat siya doon sa dumaan sa may gitna, kaso hindi ka, medyo inantok na rin siguro, kaya napabuntot na siya dyan. So ayan guys, at guna kami pagdating ng pag-exit namin dito ay kakanan kami sa area na yan. Yung pagkanan namin yan guys, makikita dyan ang Bikutan 2. So pababa lang kami doon sa Lower Bikutan. At dito pala sa area na ito, sa Circle Pag-araw, napaka-traffic dito, crossing. So sa kaliwa na yan papuntang SM Bikutan. Dito kanan kami papuntang C6. At yung diretso na yan sa kaliwa na yun ay papasok ulit ng SLEX. So dito kami dadaan papuntang Lower Bikutan. So nakikita rin doon guys yung papuntang C6 na papuntang Pasig, shortcutan. So bawal lang ang truck doon, kailangan ng truck doon na may permit. Pero sa amin wala kaming permit, bawal kami dumaan doon. At malaki ang multa, 5,000 ang multa kapag nahuli. So may authorized lang na mga truck na doon na taga-roon din ang kanilang area or mga garahe. Ito palang kaliwa guys ay MacArthur Highway na yan papuntang C5. Itong diretso na ito Lower Bikutan, pag tumagos ka C6 or papuntang Tagaytay, may daanan din dyan, Antipolo, Pasig.
Ayan guys, sa kanan na yun, may mga nagbibinta dyan ng mga isda at saka manok, mga bagsakan. So nandyan yung bagsakan nila ng ano dyan, may maraming bumili kaya ang daming mga sasakyan na mga motorong iba na namimikap ng namimili ng mga bagsak na mga manok at isda. So dito pala guys, sa kanan na ito guys, makikita rito yung sa mga hindi pa yung malaking mga kulungan, kumbaga yung mga kinukulong yung mga politiko na nagnakaw or may violation, dyan din kinukulong sa may Bigutan. So si Dilima dyan nakulong sa area na ito. Pati yata yung Kerwin yata, kung dyan din yata, basta yung mapipira na nakakulong dyan kinukulong. So yan guys, malapit na kami dito sa Lower Bigutan. So maganda-ganda ng daan dito sa area nito, pero pagliko namin dyan sa Lower Bigutan pakaliwa, masikip na naman ang daan. At maano na naman, kipot na naman ang area. So ito guys, pababa na kami ng Lower Bigutan. May stoplight dyan, ay kakaliwa kami sa stoplight. Nag-video pala ako dito guys, ay nahawakan ko lang yung cellphone, kaya magalaw, gawa ng pagmalubak ang area. So ito na guys, Lower Bigutan. Yung diretso na yan guys ay C6. Pag itawid mo yan, C6 na yan. So dito marami rin mga barumbado rito, mga driver mahilig magsisingit. Kaya guys, pilit niya sinisingit yan dyan. Kahit sikip na sikip, pipilitin niya ng isingit. Pinang-pina talaga. Paglikaw namin dyan guys, sa kaliwa, ayan, masikip na rin naman ang daan. At yung mga wire ay tama-tama lang talaga doon sa lorry, na hindi masagi, konting-konti lang talaga. So nung unang gawa yung tagig na yan guys, ay dami naming wire na naputol dyan. Yung mga telephone wire, yung mga internet wire, malimit maputol kasi mababa masyado ang pagkakatap nila. Kaya minsan pagdating namin sa deliveran, may mga hila-hila na ng wire ang aming lorry or bullet. Dahil araw, gabi ngayon guys, madaling araw na kami, di pa gaano maraming sasakyan ang area na ito. So dumating kasi kami dito guys mga past 3 to malapit na mag alas 4 ng madaling araw, kaya hindi pa gaano maraming sasakyan at maluwag pa. Pag araw dito guys ay grabe ditong pila ang mga sasakyan. So matraffic talaga dito sa area na ito. At palatandaan dito sa aming deliveran sa Price Gas, LPG or Oro Oxygen Corporation, ay may Petron dyan na madadanan. Tapos may ilang kanto na lang, maliit ang papasok namin dyan, iskinita yun. So ng konti ng Petron, may iskinita na maliit, tapos kasunod na iskinita, yun na yung sa amin, sa deliveran namin guys. So kailangan mag-counter kami dyan sa kasalubong. Yan guys, ka-counterin namin yung daan. At kuminsan dyan may mga tambay na nagsisinyas na nagsisinyas na mga tambay.
At binibigyan naman namin ng kung magkano ang ano, pinakamataas na yung 20. So diyan guys, liliko na kami dito. At nandito na pala yung delivery namin, kaya thank you for watching.